Eto na mga kaps, mga kababayan. Ito yung kinakatakutan kong mga bagay na mangyayari sa panahon ngayon. Ito kasing Iglesia ni Cristo ay naghahanda na para harapin itong parang naging hamon ni Ombudsman Boying Rimulya nang mag-announce ito na aarestuhin di umano si Senator Marcoleta sa linggong ito. No, anumang araw at oras sabay maaaring arestuhin itong si Senador Marcoleta. Hinubla di umano yung kasong plunder na isinampa kay Senator Marcoleta at nasa Sandigan Bayan na para maisyuhan ng warrant of arrest. So iyan yung lakas loob na ipinahayag ni Boying Rimulya sa kanyang press con. So ano ang kahilap na nito ngayon? Ang tanong ko ay nag-iisip ba sila kung tama o hindi ang aksyon na pagpapairal nila no ng maling plano nila? Alam niyo mga kababayan, mga kaps, baka inakala nila na puro salita at kwento lang, no? Yung mga napapanood at nababasa nilang reaksyon ng mga kapatid, no? Ng kapatiran sa INC. Nako, mga kababayan, huwag silang magkamali, no? Kasi po ako bilang membro ng isang Iglesia ni Cristo ay tiyak kong may hindi magandang mangyayari kapag itinuloy nila ang gagawing pag-aresto kay Senator Marcoleta. Bakit? Ito kasi no, una dito kasi na dahilan kung bakit tutol no ang mga kapatiran sa INC tutol sa kanilang gagawin na pag-aresto kay Senator Marcoleta ay bakit kung sino pa yung walang kasalanan ay siya pang gagawan, iimbintuhan ng mga kasalanan, hinuhuli at ikukulong. Samantalang yung mga taong totoong may kasalanan, hayag na sa paggawa ng kasalanan at kasamaan ay pinapaboran pa at malaya sila ngayon sa kanilang mga ginagawa. Abay hindi talaga maganda ito. Kahit sinong tao 'no, matinong tao ang mag-iintindi 'no, at nakakaalam nito ay talagang magpapanting ang tainga at talagang magagalit. So ito panoorin natin ang parang may kayabangan pa ang pagpapahayag or sinabi ni, Boyeng Rimulya sa harap ng mga media. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at file na yun this week. Meron din kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, dalawa o tatlo. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. At least Isa for one. PI. For PI. Okay, sir. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Hi, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then, and, and then any clue dun sa yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta. Definitely. For resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Kung yan ang gusto ninyong mangyari at matutuloy nga yan, abay pinapauna ko na po no, na baka pagsisihan ninyo ang mga bagay o magiging resulta ng gagawin ninyong iyan. Baka akala nyo kasi no, lalo na po ikaw, Boyeng Rimulya, baka akala mo ay katulad lang sa ginawa ninyo sa KOGC, itong Iglesia ni Cristo. Pues, kung gayon nga, no, kung gayon nga sa akala ninyo, abay, dego na at nang magkaalaman na. Total,
Wala namang makakapigil sa inyo dahil kayo ang nasa kapangyarihan, no? Kayo yung nasa may kapangyarihan. Kapangyarihan ng gobyerno ang ginagamit ninyo sa maitim na plano at balak ninyo. At kung talagang patuloy na babalahubain o bababuyin ninyo ang paggamit ng batas, talagang mapipilitan kaming kumilos. Maaari hindi lang kami, kasama ang taong bayan, no? Kikilos ang taong bayan na matagal nang nagtitimpi sa galit sa inyong pamamalakad o sa inyong panggobyerno. Malalagay sa peligro, tiyak, no? Malalagay sa peligro ang mauutusan ninyo na pasukin ang lugar na kung saan ay nandun si Senador Marcoleta. Alam nyo, tiyak, may mga kapatid na handang magsakripisyo para lang kayo ay mapigilan sa inyong masamang balak. Hindi kasi kami pumapayag na maghari ang kasamaan sa katarungan. At alam namin na alam din ninyo kung tama o mali ang inyong ginagawa. Kaya wala pong sisihan. Di po ba? Wala pong sisihan kung ano ang mangyayari sa oras na gawin ninyo at ipagpatuloy ang inyong mga plano. Hudyat lang ang hinihintay ng mga kapatid sa buong Pilipinas. At kami, no? Kasama ako, kikilos para sa kapakanan ng bayan. At naniniwala kami na maraming taong bayan ang sasama sa Iglesia ni Cristo sa gagawing pagkilos para tapusin ang masamang pagpapatakbo ng administrasyon nito sa pamahalaan ng ating bansa. Alam niyo mga kaps, mga kababayan, sa totoo lang, marami ng mga kapatid na on the way, no? Papunta diyan sa central office ng Iglesia ni Cristo diyan sa Diliman, Quezon City. Punta sila diyan para maghanda, no, sa gagawin ninyong maling pag-aristo at pagkaso sa butihing Senador Marcoleta. Pupunta mga kapatid, diyan pa lang yan, sa dako pa lang na yan, malalapit diyan. No, wala pa diyan yung iba pa na nasa paligid diyan na sa Metro Manila o parting Luzon. Hindi pa kasama yung mga taga Mindanao diyan, pero isang hudyat lang sa amin dito. Walang problema sa amin yang pumunta diyan. Pupunta kami diyan, susuportahan namin kung ano man ang pasya ng aming leader. So, nandiyan sila ngayon, naghahanda na protektahan si Senator Marcoleta. Sapagkat itong si Senator Marcoleta ay representante sa pakikipaglaban sa katwiran, no? At lumalaban sa katiwalian. Ayan, makikita ninyo sa lugar na yan ngayon, ang pagdagsak ng mga tao. Taong bayan, maring mga kapatid, at maring yung iba hindi naman mga kapatid. Pero nakikisimpatiya at nakikipagkaisa sa ipinaglalabang katwiran at katotohanan ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. So ito mga kaps, mga guys, pakishare ang ating video sa mga kababayan natin. No, pakishare ito sa buong bansa upang malaman ng taong bayan ang mga nangyari at sila man ay makipagkaisa sa pagtatanggol, no? Pagtanggol sa katwiran at katotohanan at burahin at tapusin na ang kasamaan at kasinungalingan ng mga tiwaling pinuno ng bayan. Okay, salamat po mga kaps, mga kababayan. Ito po inyong Nobs Vlog. Paki-like, share po ang ating video. Mag-ingat po tayong lahat. Kita-kita tayo dyan!